itinayo. Kung hindi sa Israel nagsimula, kabilang din yun. Sapagkat ang tatlong pamantayan ko ay sumasagisag sa tatlong katauhan ng Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo. Pag nagkulang sa tatlong ito, lumalabas na hindi tugma. At sa panahon naman, yung panahon ng pagpapatayan, panahon ng mga apostol na kung saan karugtong ng Panginoon, ang Katoliko ang tumutugon sa panahon na ito sapagkat ang Katoliko lamang ang nakakapag-angkin kay Apostol Pedro bilang unang puno ng pananampalataya ng simbahan ito. Wala po yatang alam na nakakapag-angkin kay Apostol Pedro na kanilang unang puno ng simbahan. Kaya sa tatlong panukat ko na aking sinabi, itong Katoliko ang tumutugon at ang iba ay kung hindi man dalawa ang mali, tatlo, lahat. Lumilihis. Pangalawa, ang sabi po ninyo ay walang salungatan sa Biblia. Subalit, sa pagpapasa ko nitong Biblia na to, ang lumang tipan ay mayroong sinasalungat sa bagong tipan. Particular sa Apostol Pablo. Sinasabi ni Apostol Pablo na mahalay sa lalaki ang mahabang buhok. Subalit, kung titingnan ko sa lumang tipan, na bahagi din naman ng Biblia, si Propeta Samuel, simula rin ang anak, hindi pinaputulan ng buhok ng kanyang ina. Hindi ako kakamali, ang unang bubong, si Samson, ay hindi rin pinaputulan ng buhok. Kaya nga nung naputol ang kanyang buhok dahil sa gagawa ng isang babae, nawalan siya ng lakas. Subalit kung bumalik ang kanyang buhok, na nauli din ang kanyang lakas. Maging siya si Absalom na anak ni Haring David, ang nasusulat sa Biblia ay umabot ng 3 kilo ang kanyang buhok lamang. So kung 3 kilo yan, mahaba yan. Mahaba yan. At hindi ko na bibigyan halaga, pero sinabi rin sa Biblia na maging si Pablo man ay nagpaputol ng buhok. Sa makatuwid, naghaba din siya. Isa pang bagay na nagiging salungat ay yung nasusulat sa Biblia na sinabi ng Apostol Pablo. Ang sabi niya, hinatulan ko na ang tao iyon ng tinutukoy ay yung anak na nakikipit sa asawa ng kanyang ama. Pero hindi yung kanyang ina. Hindi yung nanay niya ng kanyang pinanggalingan. Hindi si Marahel, ibang babae yun ng kanyang ama. So, salit, ang wika ng Panginoon, ang sabi niya, huwag kayo kumakagat. Sapagkat ang panukat gagamitin ninyo o ang ihahatol ninyo sa inyong kapwa ay siya rin gagamitin sa inyo. Tatanggapin pa ninyo na ang tatlo kong panukat sa tunay na reliyon ay kung sino ang nagtayo, saan ipinag-umpisa at kailan ipinag-umpisa. Yun lamang po. At maraming salamat. Salamat din po sa inyong pagdalo, kapatid ng Jess. Unang-una, yung po sinasabi ng pamantayan, yan po ay isang paraan ng paghatol. Ka-vibes mo naman yung traffic. Paghatol yan. Makain na pangkuhan eh. Paghatol based on your own judgment Siguro yun, microphone. para ang isang iglesia ay mapatunayan yung tama. Meron kayong paghatol na ginawa. Megapon niya. Binatay nyo doon sa 3 bagay na ang wika nyo yun ay parang representasyon ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung mga huwes sa mga korte ng Pilipinas, humahatol din yan. Bawal sa kanilang hahatol na wala silang batayan. Dapat ang batayan nila yung mga batas, articles ng mga ng konstitusyon, yun ang batayan nila. Halimbawa yung kung wala man sa article ng konstitusyon, kailangan yun ay
kasama doon sa hatol ng Supreme Court. Kasi pag hatol ng Supreme Court, it becomes a fabric of the law of the land. Although it is not lettered in the Constitution, when it comes from the Supreme Court of the Philippines, it becomes a part of the law of the land. Kaya yung hatol ng mga huwes, binabatay doon sa mga batayan. Alin ba yung bahay na ang Diyos lang ang may karapatang magtayo? 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ang bahay na ang Diyos lang may karapatang magtayo, yung iglesia. So tama po kayo ron. Magkaisa tayo ron, kapatid na Jess. Diyos lang ang pwedeng magtayo ng iglesia. Kaya lang, hindi po totoo, kapatid, na ang iglesia ay nagpasimula sa panahon ni Kristo. Anyo 30 hanggang 33. Doon hindi po ako payag doon. Kasi ang iglesia itinayo ng Diyos ay itinayo bago pa ipinanganak si Kristo. Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 7, versikulo 37. Ito yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Yung Moises na ito, ang kasama nung anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Ito ang naroon sa iglesia sa ilang. The church in the wilderness. The church in the wilderness of Sinai. Yun po ang unang-unang iglesia na itinayo ng Diyos. Yun po ang Israel na kanyang kinuha sa Ehipto. Dinala niya sa bundok ng Sinai. Tinawag na iglesia sa ilang ng Sinai. Church in the wilderness. Yun po ang unang-una sa lahat. Basahin natin ang Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yan po ang nasa Biblia, kapatid. Sa pamantayan nyo, tama ako, wala akong tukol. Pero doon sa sinasabi nyo na yan ay ang iglesia itinayo sa panahon ni Kristo sa between 30 and 33 AD, hindi po tama yun sa Biblia. Ang nasa Biblia po, bago pa nagkatawang tao si Kristo, ay meron ng iglesyang itinayo ang Diyos. Ang Diyos mismo ang nagtayo. Yun nga po ang bayang Israel. Siya ang gumawa na yun ay iglesia o sa wikang Hebreo, ginagamit sa unang mga sali ng Biblia sa Hebreo, yun yung kung tawagin ay kahal. Kung hindi ako nakakalimot, yun ang kongregasyon ng Diyos sa ilang ng Sinai. May kapisanan na roon sa Israel pa. Yun nga ang tawag iglesia sa ilang. Yun ang unang-una po kasi nasa Hebreo, iglesia ng mga panganay. Wala naman pong mauna pa sa panganay kahit sa anak. Ang una sa lahat, panganay. Ang tawag ng Apostol Pablo, iglesia ng mga panganay. Sino ba yung mga panganay na yon? Sa 4:22 ng Exodo, nakasulat po'y ganito. At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Ang panganay ng Diyos ay ang Israel. Kaya sabi ng Panginoon kay Moises, palayain mo yung aking bayan, yung aking panganay na bayan Israel. Sabi ng Panginoon, sabihin mo kay Faraon, ganito sabi ng Panginoon, ang Israel,
ang aking anak, aking panganay. Kaya kapatid, ang iglesia ng mga panganay ang Israel. Yan po ang kauna-unahang iglesia. Ang leader niyan, hindi si Pedro. Ang leader po niyan, si Moises. Basahin natin ang 7:30 ng Gawa. At nang maganap ang 40 taon ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moises ay nanggilala sa tanawin. At nang siya'y lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Moises ay nanginig at hindi nangakas tumingin. At sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang mga pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Totoong nakita ko ang kapighatian ng aking bayang nasa Ehipto, at narinig ko ang kanilang hibig, at ako'y bumaba upang sila'y iligtas. At ngayoy halika, susugurin kita sa Ehipto. Ang Moises na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa iyo'y naglagay na puno at